Hallelujah. Sa daily life sharing. Amen. May konti lang pong technical. So, pasok po tayo. Sige po, invite na po natin ulit. Welcome po kay Pastor Emil Ibanez Jr. Yeah, thank you po. Thank you sa pag-invite po sa akin dito sa Daily Life Sharing. And of course, thank you po sa The Hub of Christ. Thank you po, Pastor Walter. And of course, Pastor Dong, maraming salamat po. Amen. Kami po ay nagkita-kita nung anniversary ng PCEC. At talagang ang magkakapatid sa Panginoon, ano po, ay no, working together, no, in the advancement of the kingdom of God talaga. Salamat din po sa inyo pong pag-approve, no, pagsang-ayon kayo aming ma-interview at marinig, no po. Ma-excite po kayo mga kaibigan, mga kapatid, no, sa istorya po ni Pastor Emil, no po. So Pastor Emil, no po. Simulan na po natin. Huwag na po natin patagalin. Sige. Magandang kwentuhan to, magandang kwentuhan. Saan po ba kayo lumaki at kamusta naman po ang inyong mga magulang? Paano po ba kayo pinalaki ng inyong magulang? Ako po ay lumaking Cebuano, no? Of course, I'm from Cebu and northern part ng Cebu, municipality of Midilien. So doon po ako lumaki. And of course, doon po ako pinanganak at doon ako lumaki. Pinalaki ako ng mga magulang ko. Kami po ay 8 magkakapatid. Ako ang pinakabunso. At of course, ang aking tatay ay senior. Ako naman po ang junior. Ang tatay ko po ay chief of police sa amin. And kami po ay pinalaki na merong takot sa kanya. Ito na, nag-uumpisa na po. So, yun naman po, masarap. Kung paano ko po kami pinalaki ng aking pong magulang. Ang nanay ko po, very religious. At mababang boses, malumanay. Ang tatay ko naman po ay matapang. Of course, ang kanya pong pinalakihan ay isa pong pulis. So isa pong sundalo, military. Kaya po ang paghawak po niya sa pamilya namin ay para din pong mga military. Lalo na po sa mga pasaway ng mga magkakapatid. At yung mga pasaway din po na yung ibig sabihin doon pasaway ng mga kapatid kasi lahat po kami hindi naman po lahat ay mga pasaway, no? May mga mababait po ng mga kapatid ko, pero aminin ko po sa inyo hindi po ako mabait. Pastor, itatanong ko na nga totoo ba, Pastor, na ang mga bunso tapos junior ay sutel? Oo. Sutil po. I experienced myself, no, sutil. Akala nila ay mababait, no? At sa Bisaya pa pinangga. Ibig sabihin love po ng mga mga makakapatid ang bunso. Pero ay iba po ako sa kanila. At kung paano po kami pinalaki ng aking pong mga magulang, especially po ng aking pong tatay, ay matindi po ang kanya pong pagpapalaki po sa amin. Lalo na po kaming mga lalaki. May mga ilang babae din po ng mga pasaway. We experience very rigid po ang pagpapalaki. Kung mararanasan po ninyong ikaw ay pinadipa at pinaluhod sa mga bato at nakaharap po sa araw, ay napakasakit po yan na nakadipa ka. At kung matindi naman po ang inyo pong kasalanan, habang ikaw ay nakadipa, lalagyan po niya ng mga aklat yan ng bawat kamay mo habang nakadipa ka at habang umiiyak. Habang po nagsisigaw po ang aking nanay, tama na yan, tama na yan. Umiiyak na po nanay ko. Hindi, hanggat hindi ito hihingi ng tawad. Syempre, tatagal mo naman nakadipa ka, hihingi ka na ng tawad. Para naman ikaw ay... mga gaano katagal? Mga gaano katagal po kayo pinadidipa? Ay, mga 3 minuto hanggang 5 minuto po yun, Pastor.
Wow, Oo. grabe, nakakangala yun. Isang minuto, Oo, 2 minuto. nakakangalay yan. At Mm. yung tuhod mo ay nakaluhod po doon sa mga maliliit na mga bato. Yung tawag po sa amin ay graba. Ang sakit Wow. yan. Ang sakit. Mm. 5 minuto na yan. Opo. Grabe. Ako ay nakaranas minsan lang ng ganyan. Kasi iba po ang pagkakasalbahe ko. Dahil po yung mga kapatid ko na yan noong lumaki na sila at nagpunta na ng city, and yung Mm. iba po ay napunta na ng Maynila. So, dalawa na lang po kaming magkapatid ang natitira sa probinsya. So, kami po yung sabi pa nga nila ay mga mababait daw. Kasi yung aking sinundan ay lumaki din po yun ng kumbento. So, nung siya ay nag-graduate na po ng high school, pumunta na rin po siya sa city. Ako na lang po ang natira sa probinsya. Mm. At yun ay nararanasan ko rin po na iba ang disiplina ng tatay ko sa akin pong pagkasalbahing bata. At the Mhm. age of 9 po, ako pinakulong ng tatay. At dahil po nga siya ay naman ay pulis, of course, pinarana sa akin yung kung ano ang laman ng kulungan. At Mm. paano po ako pinakulong ng tatay? Siyempre, yung aking pong pagkasalbahe, ay lalo yung nabanggit nga kanina ni Pastor Walter, yung tirador. Hindi po yung tirador yung tirador ng tao, hindi, tirador, yung gano'n, yung Ah, pana. Uh, yung pala, yung may Naninirador po rubber, ano ako. po? Oo, yung may rubber. Yung may rubber. Tapos may sanga, di ba? Pastor, Ayan. Pastor, para po mas makilala ko yun ng ating mga manonood, ng ating mga ka-DLS, mga ka-abangers, ano po. Pwede niyo po bang detalyehin, ano po, paano niyo po ba ginagamit yung tirador na yan? At kung bakit po kayo ay nakulong, ano po? Okay. Ang Sige po. antirador po, ginagamit ko po yan sana sa mga ibang bagay. Matandaan po ninyo yung batulata ang tawag po namin noon eh. Yung mayroong lata na dapat po ay tsinelas. Hindi ko alam kung tawag yun dito sa Maynila. Yung babatuhin mo yung lata ng tsinelas. Tumbalata ata, yung tawag. Tumbalata po, tumbalata. Tumbalata. Opo. Tumbalata yan. Sa amin hindi po, tirador yan. Kaya ho, nayuyupi po Ah, yung lata. Nayuyupi po yung lata. so Tinitirador asintado po pala namin. kayo? Parang sa akin, hindi lang lata tinitirador ko eh. Ayan Pati na. po Oh, ako bata. ayan na, ayan na. Oh, mga Pati po ka-abangers, pakinggan po kapwa natin. bata ko ay tinitirador ko po na wala namang kalatoy-latoy. Wala naman silang kasalanan. Hmm. Ilan taon Basta po gusto kayo ko nito, lang Pastor? po. Ilan taon po kayo nitong mga panahon na ito? At that time po, 8 years old. 8 years old Uh, or 9 years old. Between of 8 that. years old, 9 years old, Oo. naninirador po kayo? Kasi alam niyo po sa probinsya ay ganun ang aming pong kagalakan na mayroon kang hindi yung kagalakan na tirador ka ng tao. Yung Opo. laruan. Oo. Minsan ginagamit namin ang tirador, pang tirador ng ibon. Di ba? Hmm. Oo, Opo. tinitirador namin yung ibon na yan eh. Pag wala pong ibon, tinitirador namin yung tumbalata. Tinitirador na. Hmm. Pag walang lata, tao na tinitirador na. Eto matindi. Pag wala nang matirang lata at saka Pag ibon, wala ka ng tao matirang na. lata, kaklase mo na. Ay, nako. Oo. Sus At Mario. bihira lang Ah, ho kami naglalaro, Pastor, yung plastiko, yung pitik, plastiko, yung hole. Naglalaro pa rin ako dyan, pero paborito ko talagang tirador. oh. Kaya lang ho, ay dumating ang pagkakataon, iba po ng natirador ko. Bagamat may mga ilan taong natitirador ng kapwa ko bata. Ang natirador ko po, pinakahuling natirador ko, yung anak po ng judge. May takot po ba sa inyo nung nalaman yung anak ng judge? May takot. Oo. Na ano ba? Na ano ba? Natakot. Mhm. Ay, opo. Kasi nakaano siya eh. Nakatalikod muna siya sa akin. Hmm. Tapos, tira ko ng tira. Tira ko na. Pero yung tira ko ng tira, parang wala akong gustong tatamaan. Oo. Random yan, Tapos, random.
noong gusto ko nang tumira, sa kanya po nakaharap, tamang-tama po ng pagharap niya. Yung pagharap Sabi niya, sabi oh, po ni Pastora dito nung kanina nung binabanggit niyo po na meron kayong pinalaking may takot, no? Akala mo kung saan, yung pala sa kanya, no? Binitin mo. Binitin sa kanya pala, ha? oh, Sa may iyong takot tatay. ako sa tatay. Oo, may takot ako sa tatay. At doon po ang nagiging mitsa kung bakit po ako pinakulong ng aking tatay dahil nga yung aking pong naging biktima ay anak po siya ng judge. Mm. At yung judge na yan ay pinapili po yung tatay ko kasi aktibo Mm. pa siyang pulis eh. Opo. Pinapili po siya ng judge kung sino ang pipiliin mo. Yung Grabe. anak mo o yung profession mo ng pagkapulis. Para bang Paulit. sinabi, tatanggalin kita pagkapulis pag hindi mo Mm. kastiguhin yung anak mo. O pag Tama, kinastigo mo yung anak mo, tama po ba, Pastor, na ang tatay niyo po ay officer po ng pulis, di po ba? chief of police po. Oh, ayun. Meron po bang factor yung pagiging chief of police ng tatay mo kung bakit po ganun po kayo? Oo, kasi syempre, chief of police tatay mo eh. Sutil nga po, sutil. Oo, sutil ka. Tapos sa Oh, eskwelahan, yung iyo pong yung principal po niyo kapatid ng tatay mo. oh, talagang Tapos yung mayor sa amin, kamag-anak namin. At yung vice mayor sa amin, family friend. So, ah, yung influence po siya, Pastor, ang mm, nagiging sa akin. Bakit ako nagiging ganon? mm, Kaya lang, siguro para mahinto yung aking pagkasalbahe, ang huli ko pong natira doon po yung anak po ng dyan. Babae pa naman. ano pong nangyari? Pagkatapos pong natirador, nalaman nyo, judge, ano pong nangyari dito, Pastor? Pinatawag, itong judge po ay city judge po kasi siya eh. So, umuwi po siya sa province, sa municipality namin, sa Medellin. At kinausap po yung aking tatay. Mm, At sabi niya, anak mo ba itong si Ibanez? Ay sabi niya sa tatay ko, yes, judge. Oh. Anong ginawa mo? Alam mo ba na ang natirador niya ay yung anak ko? O judge, kaya po inaantay ko lang po kayo kung ano po ang decision po ninyo. Kung sabi ng judge, okay, kung ako magdesisyon, itong gagawin ko. Alin ang pipiliin mo? Yung trabaho mo o yung anak mo? So mas pinili po ng tatay na kastiguhin niya ako. wow, wow. Ikinulong niya ako sa, of course, Mhm. it's a whole Nilabas day niya. naman, no? It's a Mhm. whole day. So, nagpapasok ako sa kulungan, sabi ko, ito pala yung kulungan. Ang haba-haba ng bintana, ang layo ng bintana, hindi ka makaakyat Mm, eh. mm. Tapos, may mga ilan po namang nakakulong doon. Pero overnight lang po yan. Overnight, kinabukasan, kinalabas na po ko ng tatay ko at kinausap niya ako. Ang sabi ko Wow. sa kanya, mabait mo ako. So, that was grade 4 po ako. I still Grade have 2 4. years na mag-graduate po ako ng grade 6. So, Yeah. marami pa po ang nangyayari noon. Marami Sige pa po. po nangyayari within the 2 years na yan. At Kwento niyo po sabi kung ko, gaano po kayo kabait nung elementary. Sige po, Pastor. oo. Eh, mahirap po sabi ko sa mga alam ko. Kabay, iisipin niyo lang po, kung sinasabi kong ikaw is batang salbahe, grabe pasaway ka sa mga magulang. Ang Mm. akala ng mga magulang mo, pumapasok ka sa eskwelahan. Hindi ka Opo. pumapasok sa eskwelahan eh. Pumupunta ka, sa aming probinsya kasi, meron kaming tinatawag sa Midilin is tubuhan. Opo. Tubo. Tubuhan. Oo, maraming tubo. At may Opo. mga truck po doon na kinakarga nilang yung tubo. Pupunta po yan sila sa yung gilingan ng tubo sa Mhm. Central. I think that's 2 kilometers away from our bayan. Sumasakay po ako doon sa truck. Hindi Oo. nila alam. Hindi nila alam na akala po nila ay nasa school po ako. Pero Mm. yun pa ay sumasakay po ako sa truck. At nalaman po yan ng aking mga magulang for how many months. Tapos Mm. sabi po ng mga magulang ko, ano kaya ang gagawin ko sa inyo po pang maging mabait ka bata? Sabi ko, mabait naman po ako eh.
Oh, mabait naman daw ako. Sabi ko, oh, mabait naman ako. Paano mo masasabi sa sarili mong mabait ka? Eh, lagi kang papasaway sa amin at sakit ka sa ulo sa eskwelahan. Kasi po doon sa eskwelahan din po, nang-aagaw po ako ng lastiko. Yung pag naglalaro Mm. ng lastiko. Saka Oh, hulen. oh. Kasi po ay, ano na ho kami, mahirap po kaming pamilya. Mm. Hindi po ako, Sigurado, Pastor, sigurado po ba kayong Jolin lang at lastiko ang inaagaw niyo? yun lang po ang pagkaalala ko. Kasi hindi ho ako makakabili po ng ng lastiko, kaya hulen. Mm. Yun lang ho ang aking hindi ako, yung iba, meron silang hulen, meron silang lastiko, pwede silang maglaro. Eh ako wala eh. Opo. Kasi nga, Mm. mahirap lang ho kami. So, ang ginagawa ko, nangaagaw ako. Pag nangaagaw ako, sige, takbuhan tayo. Tapos Mm. isusumbong po ako sa teacher. Ang nanay ko po ay madalas lagi yan sa principal. Kaya lang, ang principal ay kapatid po ng tatay ko. At doon po sa kanila pong kwarto, sasabihin na lang ng principal, pagsabihan mo yan si Emil. Pagsabihan mo yan. Nakakaya yung mga ginagawa niya dito sa eskwelahan. Mm. Ang isang bagay, I think hindi ko ito nasulat dun sa isang bagay po na po ay nagiging unti-unting tumino. Noong grade 6 po ako, mayroon kaming subject po na practical arts. Ewan ko lang Mm. kung nadaanan po yung mga nakikinig ngayon. Practical arts. Gumagawa Opo. ko kaming aparador, gumagawa ng kariton, gumagawa ng timba, Mm. gumagawa po ng palanggana na yero, gawa ng yero. At Mhm. yung teacher namin sa practical arts, siya yung teacher ng mga kapatid ko. Mhm. Sabi niya, ikaw pala ang bunso. Mhm. Kapatid ka pala ni ganito. Sabi ko, ay, opo, sir. Sabi niya, at isinumbong ka ng mga kapatid mo na napakasalbahe mo bata. Ano ba ang nasa isip mo? Sabi ko, sir, wala ho kasi akong magagawa at mahirap lang po kami. At yung pang-aagaw ko po ng lastiko ay dulot lang ho yan na wala ho akong pera. Pag-aagaw ko ng ulit. At yung pagtitira-tira doon po ng mga bata, parang sa isip ko lang ho yan na yung laro-laro lang pero mayroon akong sasaktan na tao. Ngayon, sabi niya, gusto mo bang matuto na magtrabaho sa sa practical arts na subject natin? Sabi ko, anong trabaho yun, sir? Sabi niya, gagawin ko tayo ng aparador. Tuturuan lang kita. Grade 6 po ako yan, Mm. Pastor. Sabi Grade niya, 6. tuturuan kita kung paano gumawa po ng aparador. Yung pala, ang ginawa ko lang ng principal noon, para lang humabaling ang aking atensyon sa mga ibang mga bagay. Dito ako nagtatrabaho. Mm. At kumita po ako. Very good. Ginawa po ng aming teacher sa practical arts, sabi niya, pag nakagawa ka ng timba, pwede nating ibenta yan ng 3 piso. Pwede natin ibenta yan ng 5 piso. Sa mga nakikinig ngayon, yan, yung 3 piso at 5 piso na 1970s po, malaki na yan. Mm. So, Mhm. sabi ko, ay kumikita pa rin ako. Pwede na ako bumili ng lastiko, pwede na ako bumili ng OLED. Pastor, may tanong po dito. Sabi ni Pastora May, talagang kahit nasa Isabela, sabi po niya, ano po ang naging sanhi ng pagiging sutil nyo? Mabarkada din po ba kayo? Ayan. Sige nga po. Pakikwento po. Ang nagiging sutil ko, maari yung kung paano po ako pinalaki ng tatay ko, nakita ko po sa kanya, sa akin lang, no? Na ang tatay ko pala salbahe din para sa kanya pong pamilya. Pero hindi ko iniisip po yun na Mhm. para po kami mabago. At nilibang ko po ang aking sarili sa pagkasutil ko. No? At the same time, yung influence ko yung tatay ko po, Pastor May, yung tatay ko po ay chief of police sa amin. Yung mayor namin ay kamag-anak namin. Yung vice mayor namin, family friend. Yung principal namin, kung saan ako nag-aaral, kapatid po ng tatay ko. At may age ganun, maiisip na natin yon na napakalaking influence ko ito eh. Kung ang tatay ko pulis, kahit anong gagawin ko, hindi ako kukulong ng tatay ko eh.
kung ako'y magiging salbahe po doon sa school, yung tita ko, principal eh. Tapos, kung Mm. mayroon man akong magawa sa publiko, mayor, kamag-anak ko namin. I think yun Mm. ang nagiging nakita ko na kaya ako nagiging ganon. Pero Mm. lang, natigil lang po yan, yung aking pagkasalbahing mananakit ng tao noong meron akong nasaktan na tao na mas ma-influensya pa sa mayor, mas ma-influensya pa sa vice mayor, sa principal, at saka sa chief of police, yung judge. At doon ko ako natigil. Unti-unti lang ho ang aking ginawa na, hindi na ako nagtitira doon. Oh. Nagnakaw na lang ako ng lastiko, nag-aagaw ako ng hole, gano'n na lang ho, hindi na ako naninirador. Pero natigil din yun noong ako ay pinapatrabaho po ng practical arts teacher namin, naggagawa po ng mga aparador, kariton, Mm. timba, palanggana. At doon ako kumikita. At ang aking pong nanay, dahil nga kami po ay mahirap lang, bagamat ang tatay ko ay pulis, eh sweldo po noon Nga is po. maliit lang po yung sweldo nila, yung mga pulis sa Mm. probinsya. Yung aming pong kapitbahay, meron pong fish pin, pangisda, Ano po yun? Aha. Aha. ang pangisda. Sabi niya, ano kaya kung pag Mm. Sabado at Linggo, sumama ka kaya sa kanya para mabigyan ka naman ng isda at mayroon tayo pang ulam. Sabi ko, sige, subukan ko. That time, grade 5, grade 6 po ako, batang-bata pa eh. Sumasama po Mm. ako sa dagat at mangingisda po kami. Pag may magandang kuha po ng isda, hahatian niya ako. Sabi niya, oh yan, pag-ulam po ninyo yan, buong araw yan. Tapos Mm. pag marami pa namin kuha, sabi niya, oh, pwede mo yan ibenta para magkapera ka. Mm. Doon po natuwa yung nanay ko. Doon po natuwa ng nanay ko. Pero yung aking pagkasutil na bata, hindi pa rin nawawala. Hindi pa rin, hindi Mm. as in totaling nawala. Oo. Mm. Katulad din ng isang bata. Ngayon, Opo. umaabot po ako sa grade 6 po. Nagiging 8 years po ang aking pong pag-aaral sa elementary. So, paborito po ako ng aming pong school teacher. Sabi niya, paborito. Kaya ako'y umabot po ng 8 taon po sa elementarya bago po ako Oh, pumasok. 8 taon, Pastor. Dapat may loyalty award ka. Dapat nga eh, sisingilin ko sila. Pero Pastor, balik po tayo. Nais ko lang po marinig po ng ating mga kaabangers. Ano po? Ano po yung mga parusa? Kanina nabanggit niyo po yun eh, yung didipa, ganyan. Ah, naalala niyo po, pag kayo ay pinapadipa at pinapaluhod, saan nga po? Bato. Tapos mayroon pa kayong binanggit eh, yung minsan sa Malanggam langgaman. Tama po ba? sa langgaman. Sa langgam. Eh, kailangan po nating linawin to, Pastor. Na po. Kasi po dyan sa Cebu, pag sinabing langgam, lumilipad yung langgam dyan. Ah, Dito po sa NCR, iba po ang langgam. No po? Ano po guma- bang langgam yung niluluhuran? Yung lumilipad ho ba? O yung nangangagat na langgam? yung Gumagat. gumagapang po at nangangagat. yun, yun po, yun pong langgam sa amin. Eh kung dito yun sa Maynila, langgam, lumilipad. Eh, hindi naman nangangagat yun eh. Yun po yun. So ito po bang nangyari sa inyo, Pastor, na ayan, katulad niya, na kayo'y bata pa lang, nakakaranas na kayo magtrabaho. Napawi ba nito yung kasutilan nyo o nadagdagan pa? Unti-unti po nang napapawi. Hmm. Yung tipong napapawi. Bagamat sa kabataan ko na yun, hindi ako marunong manigarilyo, hindi ako marunong nagsusugal. Yun Hmm. lang yung kasutilan ko talaga. Ah, at yun po ay umabot po ako ng 8 taon doon sa elementarya. Kaya At pala ang haba ng kwentuhan natin sa elementary days mo. Ang haba mo, elementary pala ko, 8 years pa yun. ang haba sa elementary. 8 years! Alam niyo po mga kabangers, nung time pong yan, mga 1980s o 1970s po, o late 1970s po siguro yan, Pastor. Mm. Napakalaking issue po niyan. Ano po, mga kaabangers, mga DLS, pag po kayo may bagsak, halimbawa, grade, lumabas yung card,
napakalaking issue pag meron kang line of 7, pag meron kang pula, meron kang bagsak. Kasi pag pula, ibig sabihin nun, line of 7 yun, bagsak ka. Tapos, pag po kayo ay sabihin nating bagsak sa klase o paulit-ulit kayo sa klase, so ibig sabihin, Pastor, anong pong grade ang inulit nyo? Paborito ko po yung values, GMRC. Good moral and right conduct. Good Tingin ko moral nga and po, right Pastor, conduct. tingin ko nga po, Pastor, diyan kayo mataas, no? Hindi, Sa ang mataas GMRC. ko lang po talaga, dahil nga doon ako ay pinagpatrabaho po ako doon sa aking practical arts. Mataas ko grado po ay yung practical arts ko. 79 po yan. Pinakamataas ko yan na grado, 79. Mm. Ang pinakamababa kong grado, 65. At yun ay good manners and right conduct. Grabe. Kaya kayo nagpaulit-ulit po. Paulit-ulit ko. Kasi hindi naman ako ang very strict sa amin noong panahon, yung aral mo, yung pasok mo. Ngayon kasi ang 'di ba sa ngayon nakailang araw ka, 'di ba? School days, no? School days. For example, lagyan natin 365 days. Ang nagpasok ko lang siguro kalahati lang doon eh. Wow. So, pwede kang ibalik. Oo, kasi blanco yung iyong grade eh, blanco yung iyong academic eh, blanco. Oo. Tama, wala kang record. Kung blanco ang iyong pong academic, affected ang iyong pong GMRC. Hindi naman pwede po yung GMRC mo ay 75. Lagi kang ang absent eh. Paano magiging 75 ang iyong pong GMRC mo? So, affected po ang aking good manners and right conduct. Pero naalaala ko po yung tatay ko. Sabi niya, di bali mababa ang grades ninyo sa academic. Wag lang ho doon sa values. Pero hindi ko naintindihan yun eh. Hindi ko pa naintindihan yun. Pero wala pa kasi yung no, Pastor, yung, di ba, yung kasi nga sabi niyo, no? Siguro, pero I'm sure po, Pastor, may factor yung pagiging bunso nyo. Bakit ganyan? No po? Bakit? Kasi ang nakikita ko po dito, para po siyang hindi nyo po siniseryoso. Di po ba? Dahil hindi nyo siniseryoso yung isang bagay, parang okay lang. No po? Isipin nyo, bumagsak kayo sa GMRC. Ano pong sinabi ng magulang nyo, Pastor, nung kayo bumagsak sa GMRC? Una, pag sinabi kong bunso ka, mahal ka ng magulang mo. Pangalawa, mahal ka ng mga kapatid mo. Pero, hindi ko nararamdaman sa kanila eh. Siguro nga, dahil mayroon akong ipinapakita hindi rin maganda sa kanila. So, yung nagiging resulta po ng aking pong GMRC ay hindi lamang po school-based, even inside of the family. Na hindi na rin ako naging magandang halimbawa or tawag natin ba malimbawa o sa tingin po ng aking mga magulang ay hindi ako magiging example doon sa mga kalaro ko ng mga bata. So nagiging affected din po yung aking subject, especially po yung good manners and right conduct. Alam niyo po, yung good manners and right conduct na yan, naintindihan ko na ho yan noong ako'y nagiging Kristiyano na. Sa tagal ng panahon. Amen. Sabi nga po ni Pastor, sabi nga po ni Pastor Dong, ito na po, walang mahirap sa Diyos pag nanalig tayo sa mga salita ng Diyos at magbabalik loob kay Lord. Ano? Amen. Amen po. Amen po, Pastor Dong. Sabi naman nila, ayan, sabi ni Sister Pat, no? Sabi niya, sakit po niyan, niluluhuran ang langgam. Totoo yan, no? Alam niyo po nung araw, talagang ang disiplina ay intended to really correct ang ating mga children, ating mga bata. Ano? Pero ngayon, may kakaiba pong kultura na nabuo, talagang nabubuo. Ano po masasabi niyo dyan, Pastor? Yung sabi ko kanina, Pastor Walter,
Ngayon ko lang naintindihan yung sinasabi pong good manners and right conduct. Nung ako Mm. po ay nagtuturo po noong sa family development section, Opo. isa sa mga isa sa mga sektor ng ating government, nagtuturo po ako ng family development session. And tinuturo ko po sa kanila about the values education on our DepEd. And ito yung GMRC. O gaano po kapag kakaiba. Kasi Mm. ngayon pinapahalagan ko na yung mabuting asal at tamang pag-uugali. Yun yung Tagalog Tama. kasi sa GMRC. Amen. Tama. Oh, Mabuting asal at mabuting asal tamang at pagkakilig. tamang pag-uugali. At minsan Good tinatanong manners and nila, right conduct. yes, kumusta ngayon ang iyong asal? Kumusta ang iyong pag-uugali? Alam natin, pag Mm. sinabi natin, what is GMRC? Good manners and right conduct. Eh, kumusta yung manners mo? Kumusta yung conduct mo? Ayun, doon Eh, ko ang na sagot, po intindihan. sagot, Pastor. May sagot po dyan yung isang kapatid natin. Sabi ng isang kapatid natin galing sa Binangonan, si Kuya Samuel Seruela. Eh, kahit naman hindi ayos ang ugali ko, bahala si Daddy at si Mami sa'yo. Ha? Asa ba yun? Nawala. Nawala. Ayun. Kahit di ka pumapasok. Hehehe. Oh, totoo yun eh. Siguro po, yun yung sa mga mayayaman. Mga mayayamang magulang, okay lang yan. Oo, ayos lang. Bahala na si daddy at mommy dyan. Oo. Kasi kami, kahit mahirap po kami, mayroon kaming influensya din po sa komunidad. Kahit kami ay nahirap. So, ang buhay ko noon na naintindihan ko na ngayon na kailangan talaga sa buhay ko, ayaw kong sabihin sa iba, sa Opo. buhay ko ngayon, ang tamang pag-uugali, tamang asal at Opo. tamang pag-uugali, mabuting asal at tamang pag-uugali, yun ang binibigyan ko ng values sa buhay ko. Wow. Tinuturo ko ngayon sa aking pong mga anak eh. Mm. Alamin kung ano ang tama sa mali. Alam natin at mayroong tama, pero ano man ginagawa natin? Ginagawa pa rin natin yung mali. Pero alam natin na mali yan. Mm. Alam natin na mali yan. Pero ginagawa po natin. Ginagawa po natin. So, ano mo dyan? Ano makukuha mo na values? Tama po. So, ngayon ko lang po naiintindihan yan, Pastor. Pero panahon na yan. I was 40 or 30 years ago, hindi ko naiintindihan yan. Oo, Sa kaya panahon, ganun. kung babalik po kayo sa inyong kabataan at pwede nyo pong i-share yung idea na yan, pwede nyo, ano pong gusto nyo sabihin sa mga kabataan na nakikinig po sa inyo ngayon? Oh, sa mga kabataan po natin ngayon na nakikinig, oh, unang-una, sumunod po tayo sa ating pong mga magulang. Mm. Oh, sumunod tayo sa ating mga magulang. Ang mga magulang po natin, hindi yan nagtuturo sa maling daan. Nagtuturo yan sa atin ng mabuting daan. Pangalawa, maging mabuti ka sa iyong pong kapwa. Huwag mong pagbuhatan ng kamay ang iyong pong kapwa. Dahil may kaparusahan yan. No? May kaparusahan yan. Pangatlo po, sa atin pong mga kabataan ngayon, bago tayo magdesisyon, alamin ho natin kung yun ba ay tama, yun ba ay mabuti, yun ba ay mali. Ngayon, kung sa tingin po ninyo ay mali, huwag natin gawin. Kung sa Mm. tingin ho natin ay hindi yung tama, huwag ho natin gawin. Alam na natin kung ano ang tama at ano ang mali. Mm. Mali, huwag natin gawin. Kung ano ang tama, yun ang dapat po natin gawin. At higit sa lahat sa mga kabataan ngayon nakikinig, alamin natin ang katotohanan. At ang katotohanan po ang siyang magpapalaya sa atin. Praise God. Amen. So yan yung advice, ano po. Now, babalik po tayo doon sa lumang buhay ni Pastor para po lalo niyo po siyang makilala. Pastor, pagpasok natin ng high school, no? Nakagraduate naman po tayo ng elementary, no? 8 years, no? 8 years. Pagpasok po natin ng high school, Pastor, no po? Meron po bang nagbago? Sabi niyo po kanina, nakapagtrabaho kayo, ganyan po Ah, nangyari. Pagdating po ba ng high school, kamusta po ang buhay ng high school? sa tingin ko po ay pagpasok ko sa high school with the guidance ng aking pong mga magulang,
aktibo pa po ang aking tatay pagka-pulis, aking nanay aktibo pa po sa religyosa, ay pinasok po nila ako sa kumbento. Okay. Sa lahat ng nakikinig po, pag sinabing kumbento, hindi po yan tirahan po ng mga madre, ha? Yun po ay tirahan po ng pari, kasama po ang mga sakristan niya. So ipinasok po ako ng nanay ko sa kumbento. Ang sa tingin po niya ay total, unti-unti na mong nabago ang aking anak. Mas lalo po itong maging mabago pag ipinasok ko siya sa kumbento. Pag sinabi natin kumbento po, nagiging server po ako. Oh. Kayo po ay nakakita Sa pag every Christian po yan? Sunday, yung katabi po ng ating pong pare, yun po ay tawag po namin doon ay server. Pag maliit pa, bata pa, server. So, doon ako nag-umpisa. First year high school ko po, ang nagpapaaral na po sa akin ay yung pare po namin. Yung kora paroko na po namin. At pinapaaral po ako sa isang Catholic school. No? St. Paul's School of Medellin. And I stay there hanggang po ako ay nag-graduate ng high school. So, first year, second year, third year, fourth year. On my high school days, ay naging masaya naman po ang aking buhay dahil nga ay limitado na lang ho ang aking paglalabas-labas. Dahil nga nasa loob po kami ng kumbento. At of course, maisip mo na napaka-religyoso at kasama po ang pari. Umuwi lang ho kami sa bahay po namin. After that, second mass ng Sunday afternoon, uwi na ho kami sa bahay. And pagkagabi po, balik na ho kami sa kumbento. Kasi pagka Lunes hanggang Biyernes, nag-aaral po kami. At during yung aking pong pag-aaral, siyempre, no, nandun na ho yung aking pagkakaintindi sa tama at mali. Very little ako. Naiintindi ko na po kung ano po yung, hindi ko na ho yung ginagawa yung mga agaw nung ako sa elementary days or naninirador. Hindi ko na ho yung ginagawa. Iba naman ho ang aking ginagawa. Iba naman ho ang ginagawa. Kasi po ay nasa kumbento po ako eh. So dapat medyo sa tingin ng tao sa iyo ay napaka-religyoso mo. Dapat. So every Sunday ay katabi ko po yung pare. So nakasutana po kami. And of course, no, pag tiningnan ka ay santong-santo ka talaga. Pero may kanta yun eh, Santong Kabayo, ano yun? Basta yan, nakaka-relate yung ating nakikinig dyan ngayon. So, pag Sunday, so seryoso po kami. So pagka Monday hanggang Friday, nasa school po kami. So of course, nasa school, marami kang kahalubilo po ng mga estudyante. At pag nalaman nila na ikaw ay sakristan, medyo, uy, bait nito. Eh, mabait naman talaga minsan-minsan. So, there are times na cutting classes, there are times na pupunta po sa mga barkada. At yung aking matinding experience ko po sa high school ko, nung ako po ay nung fourth year. Okay, nagiging corps commander po ako sa CAP. And then, ako rin po ay nagiging presidente po ng fourth year class. Anong tawag mo doon? Sorry, yung classroom officer. Group of year. Naging presidente po ako noon. So, medyo okay na. Pero at the back of that, hindi nila alam kung ano mga pinagagawa kong mga hindi nila nakikita. For example, doon ako natuto po na uminom at sa director ng pagkasabi, doon ako natuto na magbisyo. Sa elementary, hindi ko natutunan yan. Never ako na tumikim ng sigarilyo at uminom ng alak. Pero nung nasa high school na ako, sabi ko nga pagdating ng high school, medyo nagbago. Yung hindi ko ginawa sa elementary, ginawa ko nung sa high school. At doon ako yun? Doon ako natuto ng bisyo. At hindi naman ako bumibili po ng hindi ako bumibili po ng alak. May alak sa amin sa kumbento na libre na hindi ka nagagastos. Pastor. Bago niyo po sagutin yan. Ano po? Bago niyo po ikwento yan.
Meron lang po dito. Siguro po, ang iniinom niyo daw po ay mompo ng pare. Sige po, sagutin niyo po yan, Pastor. Tamang-tama ka. Imumpol po ng pare. Ako may hawak po ng susi na sa amin, Catholic school po yun ang aking pinag-aralan. Every Sunday, for example, this first Sunday, first year high school, second Sunday, second year, third year, fourth year. Ang madalas lang po namin nila na may ibibigay o yung offering, during the offering, yung mompo, yung alak, at saka yung ostias. The rest, gulay, fruits. So, ang dami. Ngayon, yung aking pong aparador doon sa sakristia, punong-puno na ho yun eh. So sabi ko, ginawa ko lang itong dahilan. Dapat bawasan niya para may ilalagay yung iba. So ang ginawa ko namin, Friday ng gabi, kumukuha po kami ng alak doon. At yun po ang ginagawa ko namin, inuman. So walang gastos. Iba ang gumastos eh. So kami ang taga-inom. So pag uminom kami po ng mompo, yung long neck, ano, apat, itatlo lang ho kami. So apat din. Tamang-tama, medyo may tama ka rin niya. Pero huwag ka nang lumabas. Kasi pag lumabas ka na, baka magyaya ka pa dyan ng away. Mamimili ka pa ng away dyan. Hindi na ho kami lumabas. At sabi naman po ng ating pare, pagkatapos mo dyan ha, matulog na kayo. So alam niya kung ano pong ginagawa ko namin. Nag-iinuman po kami ng mungko. So, huwag na ho kayong lumabas. Pag katapos nyo, matulog na lang ho kayo. Kasi Sabado si Emil, maglilinis pa yan sa simbahan. So doon ako natuto. At of course, parang nakita ko po yung aming pura paroko namin, yung priest namin, ay marunong din siya manigarilyo. Siyempre, kami ay kanya po nasasakupan. Kami po ang mga sakristan. Ako po ang pinaksakristan mayor. Pero dumaan po ako sa maliit na server. Nung first year po ako. Nung fourth year po ako, nagiging sakristan mayor na po ako. So, nakita ho namin sa kanya na marunong siyang manigarilyo. Di, kaming nasasakupan, natuto rin ako kami. At pinakamatindi po. Sige pa, Sam, mayroong tanong. In short po, talagang dun niyo po nakita yung, kumbaga, supposedly wala doon. Ngayon po, gaano katagal po itong nangyari sa inyo? Yung akin pong nagkaroon po ng bisyo po, hanggang ako'y nag-graduate, hanggang ako'y pumasok sa seminaryo, hanggang natanggal ako sa seminaryo, hanggang ako ay nagtatrabaho sa Magellan International Hotel, hanggang dumating ho ako dito sa Maynila, yung pagkasipa ko po sa seminaryo. Tuloy-tuloy po yung bisyo ko na yun. At nadadagdagan ho yan habang depende kung sino po ang iyo pong kasamahan. So yung influence po from other people, from other friends, ay nakukuha ko na rin sa kanya. Matagal ako nagbisyo kasi I remember, sabi po ng nanay ko, nung ako'y natanggal na ako, pastor, sa seminaryo, I worked with the Magellan International Hotel for how many months lang. Sabi niya sa akin, huwag kang magbibisyo habang wala kang trabaho. Di, matak sa ulo, sa utak ko yun eh. Hindi ako magbibisyo pag wala akong trabaho. May trabaho na ako, pwede na ako magbisyo. As man, hindi lang yung ordinaryong bisyo po. Hindi lang yung ordinary. Mas lumala yung aking bisyo. One time nga, sasabihin ko ng aking kapatid, pag yung akin daw, sabi niya, yung, sorry word ha, yung ihi niyo po, pag sinindihan na yan, ay liliyab na. Kasi so, ganun, laman ng aking pong katawan, yung alak. Pastor, ano po, Pastor, bago po tayo dumiretso muna dyan, may nagtatanong po dito, si Kuya Samuel. Sabi, nararanasan niyo daw po ba na ano ba tawag dito? Dali ha, basahin ko lang ha. Lumalabas daw po ba kayo, Pastor? Tumatakas ba kayo para mag-night out? Nung ako'y nasa kumbento po, hindi ko po naranasan.
Pero Mm. naranasan ko yan na ako'y nasa seminaryo na. Uy, hindi pa kayo nakontento, ha? Oo. Ano pong istorya nito, Pastor? Siyempre kasi ganito po, no? Nakikita po namin na yung buhay niyo po, yun nga, medyo meron po kayong kasutilan, ano po? Paano po umabot na kayo ay napunta po sa kumbento? Sa kumbento o sa seminaryo po. Opo, sorry, sa seminaryo po pala. Opo. May yung fourth year ko po ay yung aking pong tatay at saka yung aking pong nanay ay medyo nagkaroon po ng diskusyon tungkol sa aking pong lalakaran pag ako ay graduate na ng high school. So ang sabi po ng tatay ko, para maging mas matino po yung anak natin, ay ipapasok ko po siya sa sundalo, sa PMA, mag-aral po ng pagkapulis. Wow! Philippine Military Academy. Aha. Ang nanay ko naman po, ang sabi niya, hindi, pwede nating ilagay yan sa seminaryo para mas lalong bumait yung bata na yan. Sabi niya, hindi yan babait, magiging salbahe yan. At yung pag-aral niya po sa pagkapulis, tingnan natin yung pagkasalbahe niya, sa pagkasalbahe niya. Mm. Kaya lang, ay sad to say na 3 days before my graduation sa fourth year, namatay po yung tatay ko. Yung namatay po yung tatay ko, yung nanay ko, yung kanyang pangarap, ang siyang natupad. Mm. So, pumasok po ako sa seminaryo after my graduation sa high school. And tamang-tama naman, nung ako'y pumasok sa seminaryo sa San Carlos Seminary, kung mayroon po mga Cebuano dito, alam na alam po nila yung San Carlos Seminary. So nung pumasok po ako doon, nagkataon naman na yung aking pare na pinagsilbihan ko ng 4 years ay siya yung Dean of Students. So andun na naman yung influence. Ang lakas ko naman ng influence. Dean of Students siya. So umalis na siya pagka Paris Priest sa Midillion. So kinuha siya ng San Carlos Seminary as a Dean of Students. So nagkataon na pumasok ako. Pero bago po ang natin, before mag-graduation, may mga 4 po na seminaryo na pumunta sa aming school para mag-take kami ng exam. So 3 ang seminaryo doon na pag-aral ng pagkapare at isa doon yung brotherhood. If you are familiar with St. Camillus, that is a brotherhood lang po yan, hindi yung talaga pagkapare. Itong 3, priesthood talaga. At isa doon ang San Carlos Seminary. Ipinasa ko po to yung 4 na to. Mm. Doon ako bumawi. Noong aking elementary days na bumagsak ako for 8 years ang aking pong elementary. Pagdating po sa pag-aral pagkapare, abay, naging matalino na ako. Pinasa ko po yung 4. Kaya lang yung aming pong Mother Superior sa St. Paul ay ayaw niya kaming mapalayo, mapunta pa sa Maynila. So bagsak na ho yung St. Camillus. Ang dalawa kasi ay sa Cagayan de Oro. Ang pangatlo, ito po ay nasa Cebu, sa San Carlos Seminary. So doon ako pumasok sa San Carlos Seminary. At the same time, yung aking pong parish priest at that time ay nagiging Dean of Students. So ulitin ko, andun na po yung influence ko naman sa kanya. For 4 years ko kasi siya nakasama. Ngayon, nung pagpasok ko po doon sa seminaryo, napansin ko po na itong mga seminarista or seminarians, hindi sila lumalabas sa seminaryo. Sabi ko, ano nang ginagawa niyo dito? Sabi niya, brother, dito naman kami. Yung amin pong mga kamag-anak ang bumibisita sa amin. Sabi ko, hindi ba tayo pwedeng bumibisita? Tayo naman ang bumibisita sa kanila. Iba kasi ang aking thinking eh. Iba ang aking thinking. Sabi ko, napakabait nyo naman. Kayo pa ang binibisita dito. So na-experience ko rin na may bumibisita. Pero tinanong ko po yung aming pong Dean of Students, yung pare. Sabi ko, Dre, baka naman pwedeng, nag-iusap ako baka pwede mo palabasin kami once in every quarter. 4 na beses ka lumabas sa isang taon. Sabi niya, okay. So, ang tawag doon yung observation, parang obserbahan natin kung mayroong pagbabago. So, pumayag. So,
Maraming natuwa sa aking suggestion. Sabi niya, brother, galing mo. Sabi ko, hindi, ano ko yan eh. 4 na taon kami nagkasama diyan sa Binilin. Paris Priest ko yan sa Binilin. Nagiging dean of student dito. Kaya naman pala eh. Tapos, yan, nangyari sa amin. So, first quarter, pinalabas ko kami. 8 a.m. hanggang 5 p.m. So, iba pong mga mabait na mga seminarians, ay talaga ng pagdating ng 5 o'clock, nandoon na sila sa seminary. Except kay Ibanez. Oo. Si Ibanez po, umuwi po sa seminaryo, alas 10 o alas 9 po ng gabi. Lasing pa. Pagpasok ko doon sa of course, sarado na. Sarado na ang seminary. Eh, haba-haba pa naman ng gate nila. Kapantay po yung aming pong bakod. Buti na lang at, sorry, sabi ko, blessing in disguise po yung malaking puno. Yung malaking puno po yung naging dahilan bakit ako nakakapasok ko sa seminaryo. Bagamat sarado ang gate, may malaking puno. Doon ako umakit sa puno. At tatalon ako sa bakod. Ayun, nakakapasok ako sa seminaryo. Sinisita po ako ng gwardiya. Banyes, bakit ngayon ka lang? Magagalit sa atin si Padre Abilia. Sabi ko, hindi magagalit yan. Huwag ka lang maingay. Many times ko po yun na nangyari at hindi lang yung muuwi lang ako ng gabi. Yung bang kabastusan, sorry, the word, kabastusan sa loob po ng seminary. Para bang kung anong ginagawa ko dito sa labas, parang dinala ko sa loob. At nagiging bad influence ako sa iba pong mga seminarista. Every Sunday po, kami po ang nagsiserve doon sa Carmelite. Yun yung Carmelite po, yun yung pong tirahan po ng mga madre. Nasa isang compound lang po kami. Dito sa San Carlos Seminary, mga mag-aaral yung pagkapari. Sa Carmelite naman, yung mag-aaral po ng pagkamadre. So every Sunday, kami po ang mga seminarians ang nagsiserve. At lahat kami ay nakasuot po ng sutana. Pero ano kami, assignment. First Sunday, first Mass, second Mass, ikaw ma-assign. Pag ako po ay na-assign na magiging server po doon, sa tingin po ng iba sa akin, ang bait po ng batang ito. Kasi nakasutana ka eh, at nakaganon pa yung kamay mo. Tapos pagdaan ka ng altar, luluhod ka ng ganito, tapos mag-sign of the cross ka, tapos pag na-meet mo, magandang umaga po. Pero sa akin, on my side, pag ako po ay nakatayo sa harap po ng pare, kita-kita mo lahat ng tao eh. Kung sino yung pangit at sino yung maganda, at sino yung sexy, at sino yung maiksing palda at mahabang palda. Kitang-kita mo yan. Yun ang nasa isip ko. At minsan sinasabi ko po yan sa seminarians eh. Mga seminarista. Alam mo, yung first mass, may nakita ko doon eh. Ganda, sexy. Sino ba yan? Saan nakaupo? Saan nakaupo? Sabi ko sa bandang kaliwa, sa may bandang dulo. Si ano yun? Tapos may ibang seminaryan nagsasabi, kasi tigil nga kayo, nag-aaral tayo ng pagkapare. Huwag ko kayong ganyan. Ako naman, sagot ko, mag-aaral ng pare. Ikaw lang mo mag-aaral ng pagkapare. Kami hindi. Oo. So, record ko yan sa aking pong puso at sa isip. Na yung ginagawa kong yung salbahe ko sa labas na nadala ko sa loob. Hindi na ho ako inantay na tanggalin po ng aming dean of students. Kasi alam nila na bad record na ho at bad influence ako sa mga seminarista eh. Pinag-warningan na ho ako ng aming dean of students. Winarningan niya ako, sabi niya, Ibanez, warning na tayo ha. Yan ho ako sa aking sarili at sa kanya. Hindi ko naisip yung Diyos noon eh. Yung sinabing nahiya ako sa Diyos, hindi eh. Nahiya ako sa sarili ko na nandito ako nag-aaral po pagkapare. Vicente, nahiya ako sa taong nagpapaaral. Kasi may bayad yung pag-aaral pagkapare at ang nagbabayad noon, yung Dean of Students. Magbabayad siya dahil sa akin. Tapos ito yung ginagawa ko. Ngayon, tinapos ko lang yung 2 years. Kasi yung aral pagkapare ay 10 taon po yun. At yung 2 taon na yun ay parang initiation. Opo. After 2 years, you decide to continue or not. So ako,
Hindi ko na inaantay po yung, okay, all of us, punta kayo dito, so you decide. Sulat ko kayo, you decide to continue. Hindi na. Hindi ko na inaantay yun. Nagpaalam no ako sa Dean of Student na aalis na ako Mm. dito sa seminary. Hindi ko na kaya. So, umuwi ako doon sa, within the city lang kasi yung bahay ng aking panganay kapatid. So, nandun po yung nanay ko. Sabi niya, ba't nandito ka? Tinanggal ka, no? Sabi ko, hindi ko na inantay tanggalin. Talagang umalis ako at nagpapaalam ako. Sabi niya, ano bang ginagawa mo sa buhay? Mm. Okay na sana yung nag-aaral ka sa pagkapare. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba magpulis? Sabi ko, hindi naman eh. Gusto ko lang maayos na buhay. Sabi niya, hindi maayos ang buhay ang ginagawa mo eh. Sabi ko, Mm. ma, magpapare ako? Parang hindi. Wala sa aking mukha ang magpapare. Wala sa aking mukha ang magpapare. Wala ho tayong kamag-anak ng pari. Mm. Meron tayong kamag-anak na nakulong. Meron kasi kami kamag-anak talagang nagiging most wanted sa Cebu. So, Go. sabi ko, gusto ko lang na maayos na buhay. Sabi niya, anong gagawin mo ng trabaho ngayon? So, Okay. yung aking kuya ay nag-work ko sa Magellan International Hotel. I stayed Mm. there for 3 months. Tapos, yung 3 months ko noon, hindi lang ho yung bisyo na inom sugal at paninigarilyo ang natutunan ko. Doon ako natuto po na magdodroga na. Kasi Mm. kailangan ho namin ma-retain yung aming strength hanggang Mm. kinabukasan eh. Kasi mga waiter ho kami eh. So Mm. kailangan namin ma-regain yung aming pong strength. So we take drugs. And hindi na ho nagiging maganda yon. Affected na rin yung aking trabaho. So doon ho sinasabi ng nanay ko na nagbibisyo ka na ngayon. Alam mo, binalik ko yun sa kanya eh. Sabi ko, Nay, ang sabi mo sa akin, huwag kang magbibisyo hanggat wala kang trabaho. Ngayon may trabaho na ako, bakit mo ako pinagbawalan na Mm. na magbibisyo? Hindi. Tumahimik ko yung nanay ko. Sabi niya, ano kaya o papadala na lang kita sa Maynila? Sabi ko, Maynila. naisip ko yung Maynila. Kasi never heard ko, di pa ako nakapunta ng Maynila. Marami ko na naririnig. Maynila, maganda trabaho, Maynila, ang ganda ng malalaki ng mga building. Eh, laki probinsya ako eh. Pag sinabi mong Mhm. Maynila, wow. Sabi ko, ay, okay, sige po. Pwede mo akong punta ng Maynila. At yun Mm. ay pinadala po ako ng nanay ko sa Maynila. At yung pinsan ko na nandito po sa Intramuros nakatira, ay siya po ang sumalubong sa akin sa Mm. pier. Kasi barko lang po ang sinasakyan ko eh. Wala, hindi pa namin kaya yung eroplano. So sabi Mm. niya, oh, kahit narito ka sa Manila, pinadala ka ng ama mo. Sabi ko, ay Mm. oo, o, kumusta naman Cebu? Ay okay lang. Eh syempre, automatic eh, kumusta ka? Okay lang. May kumusta Cebu? Mhm. Sabi ko, okay lang naman. Eh, balita ko na-kick out ka sa seminaryo. Ay, hindi. Umalis lang ako. Medyo pinaganda ko, hindi ako na-kick out. Umalis lang ako. Oo. Ay, sabi niya, buti naman at pag-aalis mo ay napunta ka sa Maynila. Sabi ko, oo nga, gusto ko yung Maynila. Eh. Sabi niya, isang bagay lang mo ang dapat mong malaman. Mm. Yung mayroon kang tiwala sa Diyos. Sabi ko, Wow. ba't nabanggit ito ng Diyos? Alam ko, salbahe din ito eh. Sabi ko, sa isip-isip ko lang, nabanggit ng Diyos. Sabi ko, talaga? Sabi niya, oo. Sabi niya, okay, mas mabuting nandito ka kasi may taga-gitara sa aming Bible study. So, Wow. hindi ko naisip yung Bible study. Ang naisip ko, yung pag-gitara. Sabi Mm. ko, ay, mag-gitara lang, ay, madali lang po yan eh. Ako bahala sa inyo. So, ayan, no? Umuwi kami, sinundo ako ng sasakyan. Umuwi kami sa Intramuros. So, sabi niya sa kanya asawa, si Emil, dito na. So, pwede nang magigitara sa amin sa Tuesday, sa amin po Bible study sa post office. Wow. Hindi, okay, marunong naman mag-gitara yan eh. So, sa akin, mag-gitara lang. Hindi ako Bible study. Kahit nasa kumbento ako, nagbabasa din man ako ng Bible eh. Basa lang, parang comics. So, one time, dinala niya ako. Sabi niya, attend tayo, Bible study sa post office. Sabi ko, sige.
Dala na yung gitara. Sabi ko, ganda na ng gitara to eh. Sabi niya, tagal na nga sa bahay niya, walang nagigitara, walang gumagamit yan. Sabi ko, tama-tama sa akin. Oh. Sabi niya, Mm. alagaan mo yan. Sige. Papunta kami sa post office at gitara. Familiar ang ating mga nakikinig ngayon yung kung sa kasing edad namin, no? Kasing edad ko. Na this is the day that the Lord has made. Saka yung God is so good. So that's 1980s po ng charismatic songs. Sabi Mm. ko, pakinggan ko lang nga. Kinakapa ko yan eh. Ayun, ito na. So, kung taga-gitara sa kanila, 2, 3 songs, tapos na, uupo na sila, ako tatayo naman, lalabas ako, naninigarilyo. Sa labas. Wow. Tapos Mm. pag Word of God na, lumabas po yung pinsan ko, sasabihin niya, "Liga, pasok ka na, makinig ka na ng Word of God." Mm. Sabi ko, anong Word of God? Sabi niya, sa Bible. Sabi ko, ay, mamaya, tapusin ko lang to. Sabi, hindi na, tapos, pasok ka na. Hindi, tatapusin ko lang to. So, hit-hit ako. Maubos ko kagad yung sigarilyo eh. Pasok ako, upo na ako doon. Opo. Maya-maya, lagi kong naririnig sa pastor, alam niyo, yung mga bisyo na yan ay hindi yan maganda sa katawan dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. Pag sinasira po yan, yung templo ng Diyos, sisirain ka ng Diyos. Sabi ko, ba't naman alam ng pastor nito may bisyo ako? Sabi ko, siguro yung pinsan ko nito, sinasabi siguro na, andyan yung pinsan ko na may bisyo, banatan. Hindi ako attend dito. Susunod, titirahin mo na ako. Hindi na ako attend. Pero every Tuesday, pag sinabi ko ng pinsan ko, tayo na, kunin mo na yung gitara. Andun ako! Attend ako! Mm. Oo. Mm. At naiisip ko yun siya, Pastor, never pala akong nag-absent ng Bible study na yun nila Wow. sa post office. Yung sinasabi kong, di ako attend kasi tinitira ako lagi ng pastor. Hindi ako hindi talaga ako nag-absent. After kasi sa post office, magtatanghalian sila doon sa aming restaurant. Kasi may restaurant po kami, by the way, may restaurant po kami, 2 peso sa Intramuros, sa Real Street. And boarding house po sa taas. So, 1 o'clock, punta na ho kami sa restaurant, kakain kami. Tapos sasabihin po ng pinsan ko, huwag kang umalis, dito ka, tabi kayo ng pastor. So, habang kumakain kami, yung pastor nagsishare sa akin. Ako naman, tango naman ng tango. At hindi ko makalimutan sa kanya. Sabi niya, brother, maganda ang gift na ibinigay ng Lord sa inyo. Makakatulong yan sa simbahan. Hindi ko naman naintindihan yung gift eh. Ang naintindihan ko lang yung gift po ng Christmas o kaya birthday o kaya Regalo, no? regalo sa iyo. O, yun. Sabi ko, ano po yung gift po, Pastor? Sabi niya, yung marunong pag-gitara. Inano ko pa siya, Pastor, skills yan, skills. Ay, skills, or whatever, sabi niya, whatever. Gift din yan, galing yan sa Diyos. Sinabi ko, skills yan, Pastor. Sabi niya, whatever, bigay pa rin ng Diyos yan sa iyo at magagamit mo yan para sa kanya pong kaluwalhatian. Sabi ko talaga, Pastor, yun. Kaya lang kailangan mo makilala si Lord. Sabi ko, Pastor, kilala ko na si Lord eh. 4 po akong taon nasa kumbento. 2 taon mo ako nasa seminaryo. Sabi niya, iba yun. Oo. Tapos diniretso ako niya. Sabi niya, nagsisimba kayo sa Diyos-Diyusan eh. Medyo nag-react na ako. Sabi ko, Pastor, masama ba nagsisimba na sa Diyos-Diyusan? Kasi yung nanay ko po ay yung nagpipray, yung mananabtan, Bisaya, mananabtan, yung nagpipray sa patay, sa buhay, sa birthday, everyday, nandoon ho yan ang nanay ko sa simbahan, sa haharap po ng mga santo. Nag-react ako sa kanya. Sabi, Pastor, Diyos din yan eh. Hindi na Diyos. Lumaki yung boses niya. Kasi nung sinabi ko, Diyos din yan, lumaki ang boses niya, tumahimik ako. Tapos, siguro po yung asawa niya ay medyo iniba yung kwento. So, every time, Tuesday, hindi ako nag-a-absent sa amin pong Bible study at ako taga-gitara. Kaya nga yung favorite verse ko talaga, mga nakikinig ngayon,
yung pong Romans 10:17, that faith cometh by Wow. hearing, and hearing by the word of Word God. of God. Yun yung Amen. tumitibo talaga sa aking puso, yung pananampalataya dahil sa aking pong patuloy na pakikinig, yung sinasabi ko, ayaw ko nang umaten dahil Mm. tinitira ako ng pastor. But Mm. every Tuesday, nandun po ako sa Bible Galing, study. ano? Galing ng At doon Holy po Spirit. tumubo yung Mm. aking pong pananampalataya sa Diyos. Wow. At I never forget po, April 12, 1984, I received Christ as my Lord and Savior. Amen. Amen. Magulhol po ako niyan. Tumutuloy yung luha ko at uhog ko, nagsasama-sama po yan sa paghagulhol ko at talagang itinaas ko yung kamay ko at surrender na ako. Lord, wala na akong magagawa. I surrender everything. So, Wow. dinideclare ko po yung sinner's prayer. Mm. Dinideclare ko talaga yung aking mga ginawang kasalanan. Amen. Dinideclare ko sa harap po namin ng aming pong Bible study. I declare. Then I surrender everything. And Wow. after that, walang hong araw na hindi ako nagbabasa ng Biblia. Pasa ng Biblia. Pasa ng Biblia. Mm. Dati po, pag natulog ho ako ay santo ang ibinibigay ko, nilalagay ko sa dibdib. Ngayon, pag natulog ako, Biblia na, inilagay ko na sa dibdib ko. At purihin ang Diyos. Noong binago po ako ng Diyos, doon ako dinala naman ng Diyos. Doon sa kasamahan namin sa restaurant, yung amin pong mga nagsiserve sa mga estudyante, sa mga kumakain. I share the gospel sa kanila. Wow. And ayaw nilang maniwala na binago ako ng Diyos. Kasi sabi niya, ikaw nga nagyaya sa amin, mag-inuman tayo, tapos ngayon, ang sasabihin mo sa amin yung Biblia. Correct. Ano kami maniniwala sa iyo? Mm. Sabi ko, bakit ayaw niyo maniwala na binago ako ng Diyos? Sabi Amen. niya, di, pakita Yes. ka muna na binago ka ng Diyos. Kaya nga, ito nag-share ako ng gospel. Dati hindi naman ako nag-share sa inyo ng gospel At hindi na ako umiinom. Doon po sinabi Mm. ko sa akin pong pinsan, bagamat sila Kristiyano na at that time, nagtitinda pa rin sila ng alak. Sabi ko, tanggalin niyo na yung Gold Eagle beer niya. Kasi paborito ko mong iniinom, Gold Eagle beer. Pali pa rin na nila yung Gold Eagle, ano? Oo. Ngayon ata wala na. Sabi ko sa kanila, tanggalin niyo na yung Gold Eagle beer na yan. Tapos sabi ko, ako na ang nagsabi sa inyo kung paano ako binago ng Diyos. At Amen. nakita niyo yan. Nung dumating ako dito, diyaya ko pa yung mga katulong ninyong uminom. At muntik pa nga akong nakulong dahil nga sa Mm. Intramuros Christian Fellowship, sa Intramuros, bawal uminom sa labas. At Tama. mabagansya ka. Bagansya. Tama. Muntik na ka. Talaga nabagansya ako. Buti na lang kinausap ng pinsan ko yung pulis. At pinalaya ko ako. Mm. Doon patuloy ng sermon po ng aking pinsan. At blessing sa akin yon yung pinsan ko na yon. I think that's this year ata o last year lang na namatay ko yung pinsan ko na yan. At malaki ang kanya pong influensya sa akin pong spiritual life. So, siya ang ginamit po ng Diyos sa akin. Nung Amen. ako'y nagiging Kristiyano na, 1985, ay umuwi po ako sa amin. Mhm. And nagkaroon po ako ng desire na sharean ko ng gospel ang aking pong family. Yung aking pong mother at saka yung aking pong mga kapatid na natitira po doon sa Cebu. So, yung nanay ko po ay napaka-religyosa, hindi siya maniwala sa amin. Sabi niya, mas nauna pa ako sa iyo sa banig at Mm. huwag mo akong bahagihan yan ng Biblia. Yung inyo pong relihiyon ay hindi yan makakadala sa aking papuntang langit. Yung aking pinaniwala sa Diyos. Mula nung ako'y maliit, mula nung ako'y gumising, yung nakagisnan ko, Mm. siya magdadala ko sa akin sa langit. Sabi ko po, hindi po yan. Yung relasyon, yung intimate relationship natin sa Diyos, hindi po yung relasyon ninyo. Sabi, Mm. hindi po yung relihiyon ninyo. Yung relasyon natin sa Diyos. Bakit wala ba kaming relasyon sa Diyos? Sabi ko sa kanya, Ma, yung iyo pong ginagawa, nakaharap-harap po kayo doon sa mga santo at papunas-punas pa. Sabi ko, magkakasakit pa kayo noon. Bakit ako magkakasakit? Sabi ko, maraming taong humahalik dyan. At ikaw din ay hahalik. So yung mga mikrobyo
na dumidikit diyan sa mga saan po na yon, kahit pupunas-punas ka ng mga panyo ninyo at hinahalik-halikan niyo, Mm. lilipat yung mikrobyo sa inyong pong bibig at magkakasakit po kayo. Sabi niya, kalukuhan yan. Huwag mo na akong papaniwalaan sa pinapaniwalaan mo. Sabi ko, okay, kung ayaw mo, Mm. share ko naman sa kapatid ko, panganay. Sinabihan ko ng gano'n. Wala din. Sabi niya, hindi nga naniniwala si mama sa iyo eh. Ako pa. Bunso ka lang namin na kapatid. Sabi niyo, Mm. kilala niyo yung buhay ko noon mula elementary hanggang ako ay umalis dito sa Cebu. Nakita niyo, ako'y bumalik ko dito. Magdala na niyo po ng mensahe ng kaligtasan. Hallelujah. Amen. Ayaw rin naman maniwala. Hanggat yung nanay ko po ay papunta po ng Australia, sabi ko, Lord, di ako papayag, Lord, na pupunta yung nanay ko sa Australia na hindi kanya makilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Iniiyakan ko yan, yung aking pong nanay at saka yung panganay. Iniiyakan ko yan halos gabi-gabi. Yung panganay kong kapatid, mas nauna siya na nagiging Christian kaysa nanay ko. Yung panganay kong kapatid, na disgrasya po yung kanya pong asawa, muntik na po maputulan po ng hinlalaki sa paa. Sabi niya, Dong, Dong ang tawag niya sa akin kasi pag sinabi kang bunso, Dong talaga. Dong, Mm. pwede mo bang ipag-pray Dong yung kuya mo? Ikaw, bakit anong nangyari? Mapuputulan na po siya ng hinlalaki sa paa niya eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nadaganan ng malaking ah, parang lagayan ng gasolina. Ang Opo. bigat-bigat. Sabi niya, mapuputol na. Sabi ko, sige, mag-pray tayo. Maniniwala ka ba na pagalingin ng Diyos yan at hindi yan maputol? Sabi niya, ay hindi puputol? Sabi ko, maniwala ka sa Diyos na hindi puputulin yan yung kanya pong daliri sa paa. Sabi ko, maniwala ka. Sige na, maniwala. Sabi ko, hindi lang sa ganon. Maniwala ka talaga. Opo. Sabi mo, Lord, maniwala ako na yung daliri, nilalaki ng daliri ng asawa ko ay hindi puputulin. Habang nasa phone, sabi niya, sige, sasabihin ko. Sabi ko, i-declare mo. In the name of Jesus. Sabi niya, in Jesus' name. Hallelujah. Nagpipray ko. Alam mo yung nangyari, hindi tuluyang naputol yung hinlalaki niya. At doon ang nagiging mitsa po na nakilala niya si Lord. Amen. Yung Diyos ko raw na nakilala, gusto daw niya makilala. Praise So, God. siniran ko siya ng gospel, and then pinapalo up ko siya doon sa taga Bread of Life. Mm. Yung nanay ko, bago pumunta po ng Australia, tinanggap niya si Jesus bilang Lord and Savior. Amen. Yung contact ko naman doon sa Australia, sabi ko, please follow up my mother. She's in Sydney, and she's a new in Christ. So please follow up her and visit her from time to time and bring her to this church. At sinabihan ko naman yung aking ate na kung saan nakatira yung aking mama. Nasabi ko, si mama, babayaan mo yan si mama kasi may contact na ako dyan na mag-visit kay mama. Sabi niya, ano bang ginagawa mo kay mama? Sabi ko, gusto ko lang ma-follow up si mama na papunta sa simbahan. Nakapunta ang mama ko sa Hillsong. The first time. Nakapunta ang nanay ko sa Hillsong ngayon. So, Amen. my mother died last 1996. So, both po yung father ko and mother ko ay wala na. And 8 of the family, so ngayon ay 5 na ho kami na nagiging Kristiyano na po at mananampalataya na. Iba-ibang simbahan namin po na napupuntahan. So lalo ako po ang pinaka-spiritual advisor po sa aking pong mga magkakapatid. Nakakatuwa. So, binawi po ng Diyos yung aking pagkasalbahe noon at ngayon ay naging spiritual advisor na po ng aking mga kapatid. Pag may problema sila, Emil, tawagan mo si ganito, kausapin mo. Ay sige, tatawag ako. Emil, may problema si ganito. Nag-aaway si kuya niya o si ate niya. Sige, kausapin ko. Nagiging spokesperson po ako. That's all of this ay yung utang ko yan sa ating Panginoon. Kaya yung buhay ko, sabi ko, Lord, buhay ko na ito ngayon ay para lang sa inyo.
Kasi kung paano mo ako binago, oh, Lord, yung pagbago mo yun sa akin, ay dapat ko rin po, Panginoon, yung buhay kong binago, ay may buhay din na bababago. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa inyo. Dahil binago mo ang buhay ko dahil sa inyo. Kaya ang Amen. buhay din nila mabago dahil din po sa inyo. Ang Amen. akin naman pong party is to share the Amen. God, to share the gospel of salvation para po sa kanila. Amen. Amen. Napakaganda, ano po. Napakaganda ng naging twist and turn ng buhay ni Pastor Emil, no po. Pinigilan ko lang, Pastor, umiyak eh. Hindi niyo po kailangan pigilan, ibigay niyo po. Okay lang po yan. Okay lang po yan. Dahil kami man po blessed na blessed. Ano po. Kasi alam niyo pa mga kapatid, ano, nakita po natin kung gaano ka-self-centered na bata. Ganun naman po ang bata eh. Ang kilala lang po niya ay yung gusto niya. Yung Yeah. sarili niya. Na kahit anong sabihin ng magulang, nakikinig lang. Pero hindi naman gagawin. At nakita po natin yung buhay na yan sa buhay ni Pastor Emil. At kung mapapansin nyo, inilagay din po siya sa isang reliyosong buhay. Pero diyan yung papatunayan na hindi ang reliyosong buhay ang sagot upang magbago ang tao, kundi ang tunay na relasyon niya sa Diyos. Di po ba? Share ko lang po itong mga ilang bahagi ano po. At ako'y namamanhik sa inyong mga puso na buksan natin ating mga puso kasi ito po ay salita ng Panginoon, hindi po natin salita ito. Sabi po sa Exodus 20 verses 3 to 6, "You shall have no other gods before me." Mm. Sabi po sa 1 John 5:21, "Little children, keep yourselves from idols." Sa mga magulang, maging maingat po tayo. Pag sinabi po nating idol, hindi lang po yan yung kinagisnan natin na parang inukit o rebulto. Hindi lang po. Sa panahon ngayon, maraming idols. At ang present idol po na iniidolo ng maraming tao ay unang-una karangyaan, salapi, kasikatan ng tao. Ano po? At bilang mga magulang, napakahalaga po ng ating obligasyon at sabi nating responsibilidad sa ating mga anak. Ano po? Sabi nga po, ang essence daw po o ang ating pong dahilan, no? Tayong mga magulang is to produce godly offspring. Ano ibig sabihin? Godly children. Ang tanong, paano po tayo magpo-produce ng godly children? Sabi nga po kanina ni Pastor Emil, kung wala kang salita ng Diyos. Sabi po, di ba, yung po kanyang life verse, Romans 10:17, no po? Di po ba? Sa Romans 10:17, ang sabi, "Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Nakita niyo naman po ang buhay niya. Sinubukan niya po ang kung ano-anong klase. Nagtrabaho rin po siya, nagtrabaho siya, nagsikap siya sa labas sa pananampalataya. Pero ano pong nangyari? Nakita niyo po yung transformed life. At ako'y naniniwala at sa akin pong obserbasyon, marami po sa atin na ganito rin ang buhay. At marahil kayo po yung naandun sa stage ng inyong buhay na you have to cross over. Alam niyo po yung word na transform, when you say trans, meaning there is a movement na kailangan may mangyari. Transform from the word morphe, nang ibig sabihin ay form. Na ibig sabihin na ikaw ay hinuhubog. Kaya po, transform. There is movement for you to be shaped. Ikaw ay sinasharpen, ikaw ay fino-form. Ikaw ay hinahasa. Kaya napakaganda po ng buhay. Kahit po gaano ka, excuse me for the term, parang patapon na buhay. Buhay na walang direksyong bata. Mahal naman. Pero sabi niya kanina, hindi ko nararamdaman ang pagmamahal ng aking mga kapatid, Pastor. At yan po karamihan sa atin, ang ating nararamdaman. Bakit? Dahil hindi tayo nakakarinig pa ng salita ng Panginoon.
At sabi nga po sa Romans 10:14, pag umatras po kayo dun sa life verse, ang life verse ni Pastor ay 10:17, pag po kayo umatras ng mga ilang verse, sinasabi po doon na wala pong makakapaniwala, walang makakakilala sa Diyos kung walang maghahayag ng salita. And this is a challenge for everybody sa ating pong lahat na mananampalataya at ganun din po sa mga kaabangers, mga ka-DLS po. Na po, sabi po kanina ni Pastor, ang sagot sa kanya nung pastor na nakausap niya, anong pinsan niya, isa lang ang kailangan mo, magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon. Hindi po talaga relihiyon. Hindi po talagang pagiging religyoso natin. No po. Pastor, sa hapong to, no po, pwede niyo po bang para lang po makita nila, nasaan na po kayo ngayon? No po, after po ng ganitong mga inyong pinagdaanan, kayo po nasaan na po ngayon paglilingkod? Pwede niyo pong briefly makwento sa amin at give them encouragement po, Pastor. Sa kasalukuyan po ay kami ay nahaharap po sa malaking pagsubok ng aming pong pamilya. And pag nag-share nga ako dito, sabi niya, sa mukhang mo yan, may pagsubok kayo, lagi ko kayo nakangiti. That's 6 or 7 years, 7 years ago. 7 years ago. Wala na po ako dito sa PCEC. It is 2016. Kung meron po kayong nabalitaan na meron pong anak ng pastor na biktima po ng extrajudicial killing, is my son. Anak ko po yun. No? And sabi po nila, nagtatrabaho sa PCEC ang pastor na yon. So, I am that pastor. 2016 po, ang aking pong anak, yung pangalawa kong anak. By the way po, 5 po yung aking anak ha, 4 lalaki, nag-iisa pong bunso babae. Yung aking pong pangalawang anak ay biktima po ng extrajudicial killing. And that is July 28, 2016. So naharap po kami sa matindi pong pagsubok. At ang aking pong encouragement din po sa iba, nadaanan na namin yon. Nadaanan na namin yon. Ang pagsubok, James chapter 1, ang pagsubok na yan ay dumadaan na ho yan para pinapatibay lang ho ang ating pong pananampalataya. But there are times, there are pagsubok na masakit. Yung mawalan ka ng anak, hindi madali. At yung kanya pong pagkawala ay iba ang kanya pong kaparaanan kung bakit po siya namatay. Halos hindi ho namin yan matatanggap. Kaya ho kami ay tinatanong namin ang Diyos, bakit Lord? Bakit ang anak ko pa? Bakit ang anak pa ng pastor? Naglilingkod ho kami sa inyo. Pastor po ako, bakit ang anak ko pa? Pwede nga sabihin, pwede namang ibang anak, huwag lang anak ko. Pero hindi ko na tinanong ang Diyos bakit. Tinanong ko na ang Diyos, Lord, ano ang iyo pong mensahe para po sa aking anak at para po sa amin? Ang anak ko po yan ay may pamilya po yun. 2 anak. Ayun. So may dalawa po akong apo ngayon. And doon po sa struggle namin, doon po sa aming difficulties and obstacle po sa aming pong paglalakad because we are journeying, no? Habang tayo ay naglalakbay, may mga madadaanan tayong mga pagsubok. At tandaan po natin yan, daanan lang ho yan. Huwag mo nating hintuan. Huwag mo tayo pagsubok. Huwag nating tatambayan. Dadaanan lang yan. Kasi ang James chapter 1 verse 12, ang sabi po niya doon, kapag nalagpasan na natin ang mga pagsubok, nalagpasan. So huwag mong tambayan, daanan lang. Kasi pag nalagpasan na natin yan, merong gantimpala ang Diyos sa ating buhay. So sa amin po ngayon, nalagpasan na ho namin yon. Pero may mas may matindi pa kaming pagsubok na amin pong kaharap ngayon. At alam namin po yung dadaanan lang ho namin yun. Oo. Resulta po doon sa pagkawala po ng aking anak, ay yung aking wife ngayon ay nasa status po siya ngayon ng depression and anxiety. Even 7 years ago po yan.
7 years ago. Hindi po nawawala sa amin. I'm not saying na ako po ay naka-move on na, no? Bagamat move on naman talaga, pero ipasa kamay natin sa Diyos. So, yung aking wife ngayon ay, humingi po ako ng prayer po sa inyo na malagpasan po ng wife ko ang kanya pong depression and anxiety po ngayon. Ang kanya pong nararanasan sa kasalukuyan. Actually po nakikinig siya ngayon eh. Andiyan siya ngayon. Mm. So, Mrs. In Jesus' name. ano ka dyan, mag-chat ka dyan sa Amen. kanila. Amen. So, hindi po kami exempted. Hindi tayo exempted po sa mga pagsubok na ating pong nararanasan ngayon. Kung nalagpasan ko naman yun, nalagpasan naman namin yun, malalagpasan din po ninyo yun. At yun ang pangako ng Diyos sa atin. In this world, you have trouble. But take your heart, sabi niya, tinalo ko na ang mundo. Amen. Tinalo I ko have na ang mundo. overcome. Lahat ng sumunod kay Kristo, sa Timothy, sabi Praise niya, God. daranas talaga ng mga pagsubok. Pero ang pangako ng Diyos sa atin sa Matthew 28, verse 20, kasama niyo ako hanggang sa kadulutan ng sanlibutan. Hallelujah. Amen. Praise God. Pastor, siguro huling tanong tapos isama niyo na po yung encouragement dito for them. Na po. How would you describe ang isang buhay na binago ng Panginoon? Maganda yan. No? Magandang tanong. Hirap sagutin. Paano ko i-describe ang taong binago po ng Diyos? Okay. Kung makita po at mapansin po ninyo from the very beginning po yung life ko, ay totoo at inamin kong talagang binago po ako ng Diyos. At yung pagbabago po na yan, ay utang po yan sa salita ng Diyos at higit sa lahat sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kung ako ay binago ng Diyos, hindi rin posible na babaguhin kayo ng Diyos. Kung ang aking pong buhay, kung ang inyong pong buhay mas matindi kaysa akin, walang imposible sa Diyos. Babaguhin na babaguhin. I-surrender nyo lang sa Diyos ang lahat. Ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat. Ipagkatiwala niyo sa Kanya. At yung pagtitiwala ho natin sa Kanya, buong puso natin, pagkatiwala, walang reservation. No? Walang reservation. And know the truth. No? Know the truth. Alamin ang katotohanan. At yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaibigan, kapatid, nakikinig ka man ngayon o dumaranas ka man ngayon ng mga pagsubok sa buhay. Sinusubok lang natin ang ating ang pananampalataya natin. At yung pagtitiis natin, hanggang kailan ang pagtitiis natin? Sabi po ng James, hanggang sa dulo. Pero hindi tayo iiwanan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa atin, hindi niya tayo iiwanan. Pangako ng tao, iiwanan ka lang ng tao. Iiwanan ka lang ng tao. Pero pangako ng Diyos ay hindi kanya iiwanan hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan. Kaibigan, kapatid, know the truth. And the truth will set you free. Praise God. Amen. Amen, amen. Amen, Pastor. Alam ko po, marami pang information, talaga lang ang nais po nating mapakita talaga yung paano ka na-transform. And nakita nyo po, mga kaabangers, mga ka-DLS, kung loobin ng Panginoon, magkaroon po ng part 2, ang interview na ito, Pastor. And we believe, marami pa po tayong pwedeng mapag-usapan, regarding dito sa transformation na ginawa ng Panginoon sa inyong buhay. Mga kaabangers, mga ka-DLS, muli natunghayan po natin. Una po, Pastor Emil, maraming salamat po sa inyong pagpayag na maihayag ang inyong testimonya dito po sa ating platform sa DLS, sa Daily Life Sharing.
And we believe we're doing this not because of whatever reason, pero ginagawa po natin to upang maparangalan, mapaluguran, at maihayag ang kabutihan ng Panginoon sa mga tao kung paano po tayo talaga iniayos, ibinalik sa kanyang tunay na disenyo sa ating buhay. So po, uulitin ko po, bata na nakatingin lang sa kanyang sarili, nananakit kahit walang dahilan, ginawa ng paraan ng magulang para mapabuti. Yung isa gusto dalhin siya sa PMA, yung isa dalhin siya sa pagiging seminarista pero hindi po 'yun ang naging katugunan. Ito po, ang naging katugunan ay yung nakilala niya, natagpuan niya at sumuko siya sa Panginoon. Tinanggap niya ito sa kanyang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. At doon niyo po nakita, no po, ang dating basagulero, ang dating, no po, sabihin na nating hindi maayos ang buhay. Katulad ni Pablo, no po, nung siya ay naligtas, di po ba? Patungong Damascus. Nung siya ay unang nagturo, after nung pangyayari na yun, nung siya ay nabulag ng 3 araw, di po ba sinama siya ni Ananias sa isang assembly o sa isang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya? Grabing takot ng mga mananampalataya noon. Grabing pagdududa ng mga mananampalataya noon na yan ba si Saul? Yan ba si Saul na ngayon ay Pablo? Ang dami pinapatay niya na. Bakit mo dinala dito yan, Ananias? Sabi ni Ananias, hindi ako nagpadala niyan dito, ang Panginoon. Ganun din po ang naranasan ng ating guest sa hapong ito. Nung siya ay nagkaroon ng burden, bumalik sa kanyang probinsya, sa kanyang pamilya, at ganun sa mga kanyang mga nakasama, ayaw siyang paniwalaan ng umpisa. Di ba? Ikaw pa promotor ng pangingiinom natin. Di ba? Pero mga kapatid, totoo po ang salita ng Panginoon. Tapat ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Opo. Ako ang Diyos. Sabi niya, ako ang Diyos na nagsasalita sa iyo. Sabi niya, sa 1 John 1:9, if you confess your sin, if you confess your sin, I am just. Sabi ng Panginoon, I am just. I can forgive all your sins and cleanse you from all your iniquities. Sa lahat ng iyong karumihan, kaya kitang linisin. At sa hapong ito, nakita natin kung gaano katapat ang Diyos nating pinaglilingkuran sa kanyang mga salita. Nakaka-bless. Po. Glory to God. Glory to God. Po. Maraming salamat po sa buhay na binuo ng Diyos sa iyo, Pastor Emil. Po. Pastor, nais ko po kayong ipag-pray and then hihilingan po namin kayong mag-pray para po sa ating platform sa daily life sharing. But first, I will pray for you. Po. Hallelujah. Sige po, let's pray. Father God, oh, hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi nakatingin sa aming nakaraan. Ikaw ang Diyos na nakatingin doon sa buhay na gusto mong ibigay sa amin. Sabi mo sa Jeremiah 29:11, ang buhay na napakaganda. Lord, nakita niyo po ang iyong lingkod. Akin pong nais idulog sa iyo, Panginoon. Siya at ang kanyang pamilya, kanyang asawa. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, Lord. You're the great healer. You're the great healer, Lord. Palitan mo po anuman pong mga pagkahina ng kalooban, anuman po ang pagkalungkot, pag-aalala, O Lord, Panginoon, sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si ang aming Panginoong Hesukristo, Lord, bigay mo po ang kapanatagan, katiwasayan, kagalakan sa puso. May bahay ng aming pastor na ito. In the mighty name of Jesus Christ. Ganon din, Lord, kung paano mo po siya ginagamit mightily, si Pastor Emil, tuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, in the advancement of your kingdom. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sige po, Pastor, tignan po ang panalangin. Dakila naming Diyos, napakabuti niyo po sa amin.
Lahat ng bagay ay sa inyo po nanggagaling. Kayo po ang siyang may akda sa ginagawa po namin ngayon. Ang aking pong panalangin, Panginoon, dito sa The Hub of Christ. Maraming tao, O Diyos, na mabigyan ng pagkakataon na makilala kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At marami din po, Panginoon, mga tao na naharap ngayon sa mga pagsubok sa buhay, kahirapan sa buhay, Panginoon, na mapalakas ang kanila pong sarili sa pamagitan po ng platform po na ito, na Daily Life Save of God. Lord, we pray to continue to bless and use this platform, Panginoon, being as wider as you have planned, O God, Jesus. for this, the Hub of Christ. Salamat din po, Panginoon, sa buhay nila na inilaan, O Diyos, para mailahad ang iyong pong kabutihan. Mabigyan ng pagkakataon, Panginoon, ang mga buhay na binago po ninyo sa pamagitan po ng platform po na ito. We pray, O God, na patuloy niyo po itong gamitin, palawakin, pasiglahin, Amen. pagpalain, O Diyos, higit pa sa amin pong inaakala, dahil yun po ang iyong plano, bawat isa. Samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, bawat staff, bawat technical, Panginoon, namumuno dito, Panginoong Diyos. Si Pastor Dong Campoy at ang kanya pong may bahay. And the rest of the church, O God, na patuloy kanilang lingapin, patuloy kanilang naisin sa kanila pong puso, mapaglingkuran ka kahit sa ganitong kaparaanan, Panginoon. Ang pangalan mo lamang po ang maluwalhati. Lord, thank you for this very, very afternoon. Kasama ka namin, O Diyos. At pinagpala niyo po lahat ng nakikinig. Lahat na nandito po ngayon sa platform po na ito ay pagpalain. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin at tinataas namin ang iyong pong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Purihin po, Panginoon. Purihin ng Panginoon. Glory to God po, Pastor. At sa ating po mga ka-DLS, mga ka-abangers, nawa po tayo ay talagang napuspos, no? Napuspos, naturuan na po ng banal na spirito sa hapong ito. Amen. So, in behalf of Daily Life Sharing, na po, at sa ating pong mga kasama sa ating multimedia, salamat ng marami. And thank you po. At sa ating pong mga senior pastors in behalf of the Hub of Christ, ito po si Pastor Walter Faustino, nag-iiwan po sa inyo ng kagalakan at kapayapaan ng gagaling sa ating Panginoon Jesus. Magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon.